Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi beten na weekly reading for July 28 hanggang August 3. So Capricorn, tulad na kagawian, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano lalaman ng inyong kapalaran for those dates. So sit back, relax, and enjoy our reading. Kunin mo ang inyong intuition, user intuition para makuha mo yung para sa'yo. And kunin mo lang yung maka-resonate ka and leave the rest. Yung ibang bagay at ibang impormasyon ay para po sa ibang Capricorn yun, okay? So Capricorn, meron pa tayo isang tanong, isang sagot portion later. Kung meron kang pang malakasang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Pero sa isip lamang, sa intuition lang natin, huwag mo yung sulat sa baba. Secret lang natin yung question mo and we will answer that sa dulo ng reading natin today. So Capricorn, meron pa tayong Facebook page. You can follow me there sa James Tarot PH. Meron tayong mga dailies doon and stories and also mga posts. So see you there sa ating Facebook page, James Tarot PH. So Capricorn, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness. Yan lang po yung tanging paraan para supportahan po tayo every time na meron tayong free reading for Capricorns dito po sa James Tarot PH. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayon July 28 hanggang August 3? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the 10 of Cups. Lovely. Wow. In the area of what you need, you have the 9 of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the 6 of Wands. Wow, ang ganda nitong apat na to. In the area of your near future, you have the Hermit card. Lovely. In the area of your challenge for the week, you have the 4 of Swords. In the area of your fortune, you have the Hierophant. Wow, may basbas ka daw this time. Whatever you're trying to do, may basbas ka daw. So congratulations. In the area of your divine messages, you have the 2 of Swords. At ang outcome mo for the week, Capricorn, ano kaya ito? Mamaya babasahin natin siya sabay-sabay. Bubuksan natin yan at the end of the reading. Pero bago natin basahin in a very comprehensive way, detalyado at hindi beten ang mga cards mo for the week, alamin mo natin kung anong lingering energy in your background. You have the Page of Swords. Okay, this time Capricorn, sabi ng spirits mo, huwag ka daw mahihiya magtanong, huwag ka daw mahihiya na alamin o tawagin or ikumpirma sa mga tao na parang sayo mo, teka, hindi pa malinaw sa akin. Teka, parang confusing masyado. Sabi ng spirits mo, huwag ka daw mahiyang alamin o tanungin. Huwag ka daw mahiyang mag-approach o ikaw yung mag-initiative ng conversation. Ito yung pagkakataon na magkaroon ka daw ng malinaw na pagkakaunawa o pagkakaintindi sa isang bagay o sa ginagawa mo this time. Okay? Sabi ng spirits mo, you should also be ready. Ready to fight or ready to go there or ready to conquer depending sa kung kailangan ka tawagin. Kasi narinig ko parang merong go signal o parang merong naghihintay ka from a go signal from someone na parang okay, pwede ka na makapunta doon, okay, pwede na dyan, okay, approve na. Parang may hinihintay ka, meron ka ina-anticipate na bagay. Kaya anytime para lagi mo hinahanda ang sarili mo. Parang ready ka lagi tumayo, ready ka lagi umalis, ganon. Parang there's a readiness in your part this time na parang you're on the go. Parang kailangan lagi kang ganon. So make sure na handa ka sa kung ano man development na hinihintay mo because with the Page of Swords, this is a deliver of good news, okay? Meron kang good news na hinihintay ngayon. I'm hearing meron kang hinihintay na tawag, text, or chat, or email, o confirmation from someone na matagal mo inasikaso. At ngayon, parang sabi ng spirits mo, ngayon linggong ito, meron ka ng makukuhang sagot o makukuhang development o makukuhang resulta sa mga hinihintay mo. So congratulations, okay? Napakagandang paunang mensahe sa'yo. Kaya be ready, Capricorn. Be ready kasi pasugod ka na doon, papunta ka na doon, baka tawagan ka bigla o baka meron ka ng makukuhang sagot from someone at kailangan talaga ng action, kaagad-agad, karakaraka from you, okay? So make sure you are ready at hindi ka I don't know why, parang hindi ka kampante masyado. You are on the go, you're ready for battle, ika nga, okay? Bigyan mo na kita ng safe travel cards for today para magbigay sa iyo ng garantiya na safe ang travel mo for the week para sa iyong buhay, okay? The first, you have valiant courage, take action with passion. Yes, take action, tapangan mo ang sarili mo, valiantly, no? May tapang, may determinasyon na ilaban yung mga bagay na gusto mong gawin. Ngayon, sabi ng spirits mo, kung ano humantad sa yung good news o balita, kailangan mo aksyonan, kailangan mo puntahan, kailangan mo labanan, okay? Another message, you have
unknown territory, you're exactly where you need to be. Yes, papasok ka daw sa isang unknown territory, mga bagong bagay. Kaya talaga, tugmang-tugma sa gitna mo, sa iyong core energy with the Ace of Wands, really entering a new beginning, new life. Out with the old, in with the new. Pwedeng bagong lugar, bagong trabaho, bagong bahay, o bagong territory. Talagang very, very unknown para sa iyo. Pero tinatawag ka ng spirit cards mo to really fight more. Talagang kailangan mo lumaban, kailangan mong gawin, even if hindi ka pa ready, or even if limitado lang yung nalalaman mo, o limitado lang yung kakayanan mo. You can learn as you go, pero at the same time, kailangan mong sabihin sa sarili mo na, I'm here, deserve ko dito sa lugar na to, na ito yung destined kong puntahan. Kaya kung ikaw man ay nag-aalangan ngayon kasi bago ka pa lang o marami ka pa dapat matutunan, okay lang yan. You can learn as you go. Okay? So yan ang yung two messages from your safe travels para maging successful ang travel mo this time sa buhay mo for July 28 to August 3. So dumako na tayo sa yung full spread. At the center, you have the Ace of Wands. Yes, nakita ko rito, you're now entering a new era of your life. Nakita ko sa inyo, either meron kayong bagong posisyon, o meron kang bagong idea o bagong plano na balak mo execute, pero in the back of your head, ready na ba? Nag-iisip ka kung handa na ba to? Am I prepared enough para i-present tong idea na to, tong plano na to, para sabihin tong naiisip ko, ready na ba ako, o kulang pa ba yung naiisip ko, ganyan. So parang sabi ni Spirit Guides mo, you have a brand new idea, a brand new opportunity, or a brand new plan na kailangan Capricorn, meron kang confidence to execute yan. Okay? Kailangan confident ka. Valiant courage na itupad o gawin o isatama o isabuhay yung plano na yan. Okay? Nakita ko rin dito na sabi ng Spirit Guides mo, medyo urong-sulong ka pa. Kaya sabi ng Spirit Guides mo, dapat tapangan mo. Itong kahoy na to, dapat to may apoy. Ibig sabihin, parang sulo yan. Parang sulo na may apoy, lalaban ka, susugod ka with enough fire and passion mula sa'yo. Nakita ko rito, sabi ng Spirit Guides mo, yes, nakita ko some of you are really traveling. May lilipat ng bahay o lilipat ng ibang trabaho. Kaya ngayon medyo may kaba ka, may anilangan ka kasi para marami ka pang dapat matutunan. Nasa adjustment period ka pa na makapag-settled ka doon. Pero sabi ng spirits mo, okay lang kahit hindi mo pa nauunawaan lahat. Okay lang kahit hindi mo pa gamay lahat ng bagay. You can learn as you go. Ang importante naman, bukas ang isip mo, bukas ang puso mo at ang sarili mo para matutupan ng mga bagong bagay at yakapin yung mga bagong paparating. Because with the Ace of Wands here, like I've said kanina, talagang meron kang bagong yugto bagong papasukin na something sa buhay mo. Kaya sabi ng spirits mo, you need to have a brand new strategy, most especially sa mga bagong gagalawan mo this time. Okay? Brand new strategy kasi kailangan ng bagong outcome. Yung mga lumang strategy mo, yung mga lumang paraan mo, hindi na gumagana yun. Kaya most especially dito, sa mga bagong tatahakin mo landas, kailangan bagong atake, bagong sistema, bagong pakikisama, bagong pananaw, kasi ito yung mga bagong mga bagay na darating sa buhay mo na you can learn naman as you go. Hindi mo naman kailangan lahat maintindihan agad-agad. So, matututo ka naman along the way. Okay? The Ace of Wands, clarify natin. Nakita ko rin dito na parang it's time na. It's time for a transformation sa buhay mo. Okay? The Ace of Wands being clarified by the Page of Swords. So, clarify din niya sarili niya. Page of Swords, yes, you need to anticipate daw the call, text, or chat from someone or email na ibigay sa'yo na additional information sa kung paano kakikilos sa mga bagong nangyayari sa buhay mo. I'm seeing someone na parang nilipat ka ng ibang department o nilipat ka ng ibang facility or ibang branches, ganyan, kung ikaw man ay trabaho-based ito. Kaya sabi ng spirits mo na sa bagong pupuntahan mo, sa bagong lugar o sa bagong plano o idea, sabi ng spirits mo, huwag ka daw mahiya magtanong, huwag ka daw mahiyang kumamalpa ng maraming knowledge or payo from some people around you. Huwag ka daw mahihiyang mag-approach sa other people and ask kung ano ba nangyayari dito, anong dapat kong gawin, ano pwede pang ma-improve, to make sure na yung bagong mong gagalawan ay bago din atake mo at magkaroon ka ng fruitful outcome dyan. Okay? Huwag mahiya, sugod laban. Be curious enough na alamin mo yung mga bagay na hindi mo alam at laban lang. Nakita ko ito, be playful too. Huwag mo siya nang dibdibin, huwag mo siya nang seryosohin. Just enjoy the ride, enjoy the new adventure. Okay? Because nakita ko ito, magkatagumpay ka. In the area of what you want, gusto mo lang talaga maging happy ang family mo. Nakita ko kasi parang meron kang gustong mabili o gusto ma-provide for them. Either ikaw ang breadwinner o ikaw ang main provider. Some of you, nakita ko, lilipat ka ng ibang lugar. Probably OFW po kayo, nabalak mo ng lumipat ng abroad kasi nang may takot ka man, may alilangan ka man, pero sayo mo, ilalaban ko to kasi for the family, para makabili na ng bahay o makabukod na, kasi baka naninirahan ka sa kamag-anak. Sayo mo, gusto mo na
gusto mo na ibukod ng pamilya mo, kaya ngayon nilalaban mo talaga tong brand new beginning para makapag-provide for them. Nakita ko rin dito na parang nakita ko na you want to provide for the kids. May need sila ngayon. Nasabi mo hindi sapat yung current mong money, kaya ngayon kailangan mong dumiskarte, kailangan mong to come up on a brand new territory, pumunta doon, subukan doon, ilaban kahit hindi ka sure o hindi ka pag ganun kabihasa, pero sabi mo para sa mga anak ilalaban ko to. You just want to have a happy life for you and your family. Para sabi mo tama na yung pagpapagod, tama na yung pagkalugmok sa kahirapan, tama na yung minsan wala kayong makain sa gabi o natutulog na lang yung mga anak mo na hindi sure kung may pambaon kinabukasan. Sabi mo tama na yun, gusto mo nang ibigay sa kanila yung happily ever after or yung katuparan ng vision mo for what makes a successful life for the family, no? Ngayon nakita ko yung tapang mo na isugal ang isang bagay para maibigay sa kanila yung pangangailangan nila. So good luck, God bless you, and naway magtagumpay ka talaga dito because nakita ko happiness, hinahabol ka ng kaligayahan. Hinahabol ka ng kaligayahan this time kasi nakita ko yung sakripisyo mo, may patutunguhan. Nakita ko some of you parang balak bumili ng farm. Balak bumili ng farm kasi balak mo magtanim na lang doon para merong sideline. Kung halimbawa, itong brand new opportunity na gusto mo makuha ay magbibigay sa iyo ng oportunidad na makapagtayo ng bagong sideline. So congratulations kung may balak kang i-upgrade yung lupang meron kayo o bumili ng lupa o magkaroon ng pagkakakitaan there. So congratulations, okay? The 10 of Cups is being clarified by yun, lumipad the 5 of Cups. Yes, kalimutan mo na daw yung mga nakapanakit sa inyo in the past. Yung mga regrets, mga painful memory from a past na nangyari or past experiences for you and your family. Ngayon daw, pagkakataon na Capricorn na bumangon. Okay? Turn around and look for the future. Meron pang mga bagong opportunity at mga bagong bagay na naghihintay sa inyo. Ngayon, kalimutan na yung mga painful na nangyari. Some of you, nakita ko may mga painful relationships na dinaanan. Probably may mga away-away o sigalot sa kamag-anak o sa kapatid o sa mga anak. Ngayon sabi ng Spirit Guides mo, time na to move on. Time na to forget the regrets and yung mga mali mong ginawa, mali mong nasabi o sila sa'yo, no? Vice versa. Sabi ng Spirit Guides mo, ito na yung pagkakataon na kalimutan na yun, bumangon na. And turn the leaf, turn the chapter na this time para sa ikakatahimik, ikaka-harmonious relationship ng pamilya and yakapin yung mga pagbabago. Okay? At magsimula ulit for the happiness ng pamilya. Okay? In the area of what you need, you have the 9 of Wands here. Huwag daw susuko. Okay? Huwag daw susuko sa mga bagay na pangarap mo. Kasi sabi ng Spirit Guides mo, malapit na. Malapit mo na mapagtagumpayan yan. Ito, sumusugod ka na nga, di ba? May hinihintay ka na call, text, or chat. Ikaw yung uri ng tao this time na you're just waiting for the development, you're waiting for the result, at narito na yun. Kaya huwag susuko, okay? Huwag bibitaw. Yan ang sabi ng Spirit Guides mo. Huwag kang bibitaw kasi malapit mo na makuha yung magandang resulta dyan. Go pa, go push. Alam ko ilang beses ka na natapa, ilang beses ka na bumangon, at ilang beses ka nagpaulit-ulit, pero susuko. Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba hihinto ay malapit na yung magandang resulta? So make sure this time around, laban pa, sugod pa, okay? So na 9 of Wands being clarified by, nakita ko mo especially pagdating sa bahay, may pinag-iipunan ka for the house o may pinapaayos ka sa bahay, ito yung pagkakataon na wag mo sukuan, okay? Meron pang paraan para maayos yan o malampasan yan. The 9 of Wands, ayan, lumipad, you have the Lover's card. Yes, gano'n ba daw ba kamahal itong nilalaban mo na ito? Itong panaghihirapan mo na ito with the 9 of Wands? Gano'n ba siya kaimportante sa buhay mo para piliin mo siya lagi na ilaban, gawin, paggapangin at saka kahit pagod na hirap ka na, pinipili mo pa rin siyang ituloy. Ibig sabihin, ito alam mo na ito yung magbibigay sa iyo at sa family mo ng magandang kinabukasan, magandang buhay, kaya nilalaban mo siya. Kaya sabi ng spirits mo, go push, continue watering the plant, continue fighting for what you think is yours. Kung talagang importante para sa iyo to at bibigay sa iyo ng magandang buhay at kaparatagan sa puso mo, go push, ilaban mo siya because Lover's cards all about commitment, paninindigan at commitment sa mga bagay na pinipili mo. Okay? Laban, push, don't quit. In the area of what's affecting your current energy, you have the 6 of Wands here. Yes, maraming tao nakatingin sa'yo. You're on the spotlight this time. Moment mo to para patunayan, parindigan yung mga plano mo, parindigan yung brand new beginning na balak mong i-execute sa buhay mo this time. I know na people are giving you added pressure. May mga tao nakatingin sa'yo, payo ng payo, criticize sa mga plano mo, to the point na parang ikaw, parang nagadalawang isip ka sa plano.
Kaya sabi ko sa iyo kanina, di ba, have confidence with your plan, have confidence with your idea. Ang importante ay makabago yung idea mo, hindi ka gumagamit ng mga makalumang sistema na alam mong hindi na gumagana this time. Kaya importante talaga mag-research with the Page of Swords, research, know more, pag-aralan mo mabuti yung strategy mo para tong bagong idea mo, bagong plano, bagong buhay, bagong posisyon ay magkaroon ng good outcome. Kasi bagong strategy, mga bagong pamamaraan ang in-apply mo doon. Kasi you need to keep up with the times. Baka kasi yung mga luma mong strategy, hindi na siya gagana this time. So ngayon, kailangan makabago, napapanahon, and also tugmang-tugma sa gagawin mo ngayon. Okay? With the Six of Wands here, sinasabi ng Spirit Guides mo na deserve mo daw itong makuha kasi pinaghirapan mo siya. Okay? Yung victory mo na ito, tagumpay mo na makukuha mo dito, na naka-apekto sa brand new beginning mo, either nakita ko talaga new position ito new position o nabigyan ka ng new task kasi na-recognize yung skills mo, na-recognize kung gaano ka desidido o kaporsige sa yung ginagawa o sa yung workplace, no? Kaya nakita ko, nagulat kayo. Medyo may, akin na po yan, ako po ibibigyan nyo ng task, ako po ibibigyan nyo ng posisyon, teka, kaya ko ba to? So, sabi ng Spirit Guides mo, kailangan talaga pagsubikapan. Pag binigyan ka ng task, binigyan ka ng idea, binigyan ka ng moment na gawin yung isang bagay, kailangang ilaan mo yung effort mo, lahat-lahat. Alamin mo yung pasikot-sikot, alamin mo yung dapat mong gawin, option A, option B, option C, para magarantiya ang tagumpay. Pero nevertheless, Capricorn, dahil sa sipag at tiyaga mo, tagumpay is here. And a brand new beginning in this position is here. Nakita ko talaga, either meron kang bagong aumento sa sahod, or nakita ko bagong posisyon, you're now trying to have nakita ko new badge, new uniform, or new place. No, congratulations para sa iyo, Capricorn. So clarify natin si Six of Wands. Six of Wands here is being clarified by the Four of Pentacles. Yes, ngayon may mga bagay ka doon na dapat i-let go o mga bagay na dapat isipin, parang linisin para masiguro mo yung tagumpay mo this time. Halimbawa, meron kang ginagawa ngayon, so kailangan mo i-eliminate mo na, bitawan mo na yung mga, halimbawa, computer games, o kaya pag-gimmick tuwing Sabado, o kaya pagpunta sa bahay ng mga manugang, o kaya bahay ng mga biyanan, o kaya pag-gimmick this time, no? May mga kailangan ka daw bitawan, parang dalian, para mayakap mo yung focus mo, para ma-secure mo yung tagumpay sa ginagawa mo ngayon. Okay? Kasi nakita ko na malapit na mag-transform ang life mo into something beautiful, to something better, leveling up. Pero dahil may mga niyayakap ka at may mga pinaprioritize ka, Capricorn, na hindi importante, na hindi maganda, hindi mahalaga, naliligaw ka o nawawalan ka ng focus doon sa dapat paglaanan mo na maraming oras. Okay? Malapit ka na magwagi dito, Kaya wag mong hayaan yung sarili mo na mag-focus o magbigay ng atensyon sa mga temporary things. Okay? Importante yan this week. Focus on sa mga mahalaga. Make that your top priority. Give it your all attention dito. Okay? Para guaranteed ang tagumpay. Okay? In the area of what on your near future, you have the Hermit card here. Soul searching. In the near future, nakita ko dito na dahil bagong buhay mo dito, bagong landas, bagong posisyon, everything is new. Everything is new sa buhay mo this time. This week, moving forward. Nakita ko na parang you're trying to ask yourself, ano yung dulot nito sa'yo for the next 10 years, for the next 20 years. Hinahanapan mo ng purpose at hinahanapan mo ng direksyon. Okay? Marami ka mga dapat matutunan kasi bagong landas nga ito, bagong opportunity, bagong lugar, probably pa. So ngayon, sabi ng spirits mo, lahat ay bago sa'yo. At lahat ay dapat mong matutunan. Pero at the same time, na-overwhelm ka doon sa mga information o sa mga bagay na kailangan mo gawin. Pero hindi mo kailangan maging perfect sa lahat ng bagay na yan. Kailangan mo pa rin i-admit sa sarili mo na marami pa kang pwedeng matutunan, marami pa kang pwedeng gawin. Okay lang. Okay lang kung halimbawa, ngayon, nag-i-struggle ka pa to really grasp everything. Okay? Nasa adjustment period ka pa. And in the near future, doon mo palang nare-realize na parang, okay, ito pala yung para sa akin. Okay, ito ang direction ko. Hindi pala ito. Ito pala ang pupuntahan ko with this new blessing or with this new opportunity na bigay sa'yo. Unti-unti mo pa siyang binibuild yung castle mo. Unti-unti mo pang binibuild lahat para solid. Okay? So sabi ng spirits mo, okay lang if you're still trying to figure out everything. No? Sabi ng spirits mo, hindi mo kailangan laging i-isolate ang sarili mo. Hindi mo naman kailangan daanan ang landas na ito na mag-isa o i-figure out lahat-lahat na mag-isa. Meron daw mga taong makakatulong sa'yo, mga taong handang magbigay sa'yo ng
mentorship, especially here, katabi niya, may mga taong handang magbigay sa iyo ng tulong, gabay, assistance, or helping hand para kung merong mga bagay na gusto mong malinawan o may mga landas ka na gusto mong ma-figure out agad-agad, may mga taong ibibigay sa iyo si God para makatulong sa iyo. Okay? You cannot just do this on your own. People around you can help you, can guide you, at magsilbing tulong sa iyo from God. Okay? Kung kinakailangan mo mag-ask, go. Ask permission or ask guidance, do it. Okay? Para hindi mo ma-feel na mag-isa ka sa laban na yan. Yan, the Hermit card is being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, the abundant life will provide for you. Okay? The abundant universe will provide for you. So, hindi mo laging isipin mag-isa yung mga bagay na hinahanap mo for your resources. Siguro iniisip mo, paano ako makakabayad dyan, paano ako makakabili nun, pangarap ko makabili ng bahay, pero paano ako gagawin, di ko alam saan ako kukuha. Sabi ng spirit guides mo, the universe will provide. Okay? The universe will provide. Makahanap ka ng mga diskarte, makahanap ka ng strategy para masagot yung mga bagay na pilit mong hinahanapan ng sagot. Okay? With the information is coming here. May mga informasyon ka makukuha. May mga diskarte ka malalaman para masagot yan. Hindi ka nag-iisa. Okay? Hindi ka nag-iisa. People will give you the idea. Parang, oo nga no. Teka, hindi ko naisip yan. Kakaisip ko mag-isa. May idea ka. Tama ka nga. Hindi ko naisip yan kanina. Hindi ko naisip yan. Isang buwan na ako nag-iisip. Buti sinabi mo yan. Sabi ko sa iyo, di ba? God and the universe will provide the answers that you need at the right time. The universe will provide. Okay? In the area of your challenge for the week, you have the Four of Swords here, Capricorn. Ipahinga mo. Okay? Marami ka mga bagay na gagawin. Magiging busy ka sa new opportunity, sa mga tagumpay na tutumbukin mo sa pagsugod at hindi pagsuko sa mga laban. Sabi ng spirits mo, ang challenge sa'yo for the week is to take a rest. Okay? May mga gagawin ka. Yes, I know. Very, very busy ka. At ayaw mo namang huminto. Ayaw mo sumuko. Diba? Pero paglaanan mo doon na maraming oras ang pagtulog, pagpapahinga. If you need to take a vacation, go push. Kailangan mo yan para maging clear din ang mind mo para makapag-recharge ka. Okay, this week, recharge. More time to sleep, more time to relax. Okay? Para may laban ka pa, may energy ka pa sa laban mo kinabukasan. Okay? Sabi ng spirits mo, huwag ka daw masyadong mag-alala sa mga prayers mo. Your prayers are being answered, napapakinggan with the spiritual help. At malakas daw ang spiritual power mo this time. Kaya huwag ka na mag-alala sa mga prayers mo. Okay? Have the strength. Okay? Have the strength na manalig na everything will go smoothly. Kaya dapat magkaroon ka doon ng kapanatagan sa puso mo na okay lang ang lahat. Asahan mo, be gentle with yourself, be kind to yourself. Huwag ka daw sugod na sugod, laban ng laban na halos hindi mo na kayanin. Maglaan ka daw ng panahon at oras para magpahinga, para mag-relax, bumitaw panandalian, and be kind to yourself. Ginagawa mo naman makakaya mo eh. So make sure, be kind to yourself, be kind to your process, be kind with your plans. Okay, kung meron mga aberya here and there, okay lang yan. Hindi kailangan maging perfect ngayon, kailangan magpahinga. Ipahinga mo sarili mo. Relax, huminga ka, and take a deep breath, and everything will be fine. Okay? Bigyan pa kita ng additional cards for your challenges for the week. Okay. Ano ba yan? Isa pa. At dikit-dikit ang mga cards. Dikit-dikit ang mga cards. Ano ba yan? Ayusin ko lang ha. Ayusin ko lang, Capricorn. Ano ba yan? Dikit-dikit kayo dyan. Dikit-dikit sila. Okay. Yan. Ayaw magpakuha sa iyo ah. Ayaw magpakuha ng spirit guides ng card for you. Why kaya? Why? Ngayon lang ito nangyari. Medyo mabigat yung cards. Ayaw magpakuha. Okay, una-una, you have adversity. Yes, pag may dumarating na aberya, pag may dumarating na mga problema here and there, tatagan mo lang ang loob mo. Huwag mo laging isipin na perfect, huwag mo laging isipin na kung ano yung plano dapat masunod. Tapos nabubuisit ka kapag hindi natupad yung plano o hindi nangyari yung dapat mangyari. Kailangan be kind to yourself. Huwag mo laging sisihin na sarili mo na ikaw kasi, dapat kasi ito ginawa mo, dapat kasi sinipagan mo pa, dapat kasi tamang desisyon mo, ikaw kasi nagpadalos-dalos ka. Be kind to yourself. Ang dami-dami ng pressure sa paligid mo na nagpapadagdag sa bigat ang damdamin mo. Dapat ikaw mismo, huwag mong bigyan ang sarili mo ng pressure. Kaya, lagi mo isipin, i-accept mo lang yung challenges at yan yung mga paraan para matuto ka. So, adversity is really helping you to polish yourself, to polish your work, to polish your skills, at to polish din at patatagin ang pananampalataya mo kay God. Okay? Okay lang yan, daanan mo lang ang problema, daanan mo lang ang challenges, papatatagin ka niyan at magiging mas matalino ka
at the end, okay? Another message of loneliness, wag mo daw isipin na mag-isa ka, especially here with the Hermit card. Sabi ko sa iyo, di ba kanina, hindi mo to magagawa mag-isa. May mga taong tutulong sa iyo at hindi mo mararamdaman na solo ka lang dyan sa ginagawa mong yan. People are coming in your rescue para tulungan ka, para gabayan ka, okay? Hindi ka mag-isa, hindi ka solo, may tutulong para sa iyo. The universe, the abundant universe will help you, will provide for you, okay? In the area of your fortune, may basbas ka this time, Capricorn, to do your plan. Okay, kaya ngayon sugod laban, matututo ka naman while you're doing it, at saka the good news is coming here, may sagot na sa mga hinihintay mo. So ngayon, siguro nagdarasal ka, nakita ko sa inyo, punta-punta sa simbahan, nag-rosaryo, pray na matupad yung mga dasal. Eto na, the prayers are being answered at may basbas ka sa mga plano mo. Nakita ko rin dito, Capricorn, na just go with the flow, okay? Go with the tradition. Sabi ng spirits mo, pangalagaan mo at pamayanihin mo sa puso mo yung tradition mo, yung values mo, yung ethics mo, yung core values mo, yung mga pinapaniwalaan mong filosofiya, panindigan mo daw yun. Kasi yun ang magdadala sa iyo sa tamang direksyon at tamang landas sa mga ginagawa mo this time. Okay? Panindigan mo yung mga paniniwala mo. Halimbawa sa trabaho, may mag-alok sa iyo na, uy, inom naman tayo pero ikaw hindi ka nagiinom. So ngayon, pangalagaan mo daw at panindigan mo yung panata mo sa sarili mo na hindi ka magiinom because yan yung mga values mo na magadala sa iyo for a very long time, okay? For long-term gains. Protect your tradition, protect your values. Nakita ko rito na be committed sa mga pinapanindigan mo, sa mga paniniwala mo because malayo ang mararating yan. Sabi ng spirits mo, kung ano man ang gawin, merong basbas. Kaya go for it, okay? May blessing ka this time. Sabi ng spirits mo, kung meron ka mang hinahangad na mga bagay na hindi mo naiintindihan sa trabaho siguro o sa pangarap mo, may darating daw na mentor this time, probably someone in a higher position na magbibigay sa iyo ng assistance para, okay Capricorn, ito dapat mong gawin, ito dapat mong pupuntahan, ganito ang tamang proseso para hindi ka mahirapan, okay? Kaya wag mo i-reject yung tulong or assistance o payo from someone, makakatulong yan sa iyo ng malaki, okay? The Hierophant is being clarified by the Judgment card. Yes, ngayon, call for action. Nakita ko na kung may-realize ka man daw, meron ka mga bagay na dapat gawin this time, dapat daw magising ka sa isang katotohanan na ito yung tamang proseso, ito yung tamang gawin, makinig ka daw, makinig ka. So, someone will help you, a mentor or a guidance will give you yung ganong estado ng buhay mo na parang, oo nga po, tama po kayo. Oo nga, ito pala dapat ko gawin. Thank you po, nalinawan po ako sa inyo. So, this mentorship, this person na alalayan ka, bibigyan ka ng guidance, bibigyan ka ng payo, magpaparealize sa'yo ng maraming bagay this time. Okay? So parang sayo mo, mali nga po pala ako noon. Ganito pala dapat gagawin, mali pala po yung ginagawa ko. Thank you po, thank you. So, there will be a waking up call para sa'yo sa isang bagay. Meron kayong conversation with someone na magpaparealize sa'yo na may mali ka palang ginagawa, may mali ka palang approach, ganun pala dapat, no? Parang may enlightenment in your part. At kailangan mo itong aksyonan. Hindi porket nalaman mo lang na, oo nga po, ganito pala. So, kailangan may kaakibat yung action para maitama mo. Okay, Capricorn? Very, very beautiful for you. This is really a time for learning more or getting more information para sa ikabubuti mo. Okay? In the area of your divine messages, you have the Two of Swords. Ngayon, sabi ng spirits mo, buksan mo ang mga mata mo. Okay, kailangan mo mag-decide. Kung halimbawa itong dalawang option ay hindi ka makapamili, baka naman meron pang iba pang option. Option B, C, D, F, G hanggang Z. Hindi mo daw kailangan magpakatali sa dalawang options na yan, nahihirapan ka. Okay? Ngayon, sabi ng spirits mo, open your eyes, open your heart sa iba pang mga posibilidad, sa iba pang mga pwede mong options and plano. Okay? Plan B, Plan C, Plan D. Huwag kang mapirme o huwag kang mahirapan mamili sa dalawa lang. Meron pang iba pang siyang option na pwede mong tignan. Okay? Don't close your mind in a very limited way. Open on a bigger, broader picture. Lawakan mo ang isip mo para mahanap mo yung ibang paraan para makawala ka sa problema mong yan. Okay? Hindi lang isa o dalawa ang solusyon. Meron pang iba pa dyan. Okay? Find those options. The Two of Swords being clarified by the Nine of Cups. Lumipad din si Two of Cups. Okay. Si Nine of Cups, alam mo naman Capricorn, pag lumabas siya sa reading natin, this is a confirmation na kailangan mo mag-wish. So close your eyes, make a wish. Kung mahaba yan, pwede mo i-pause ang video because Nine of Cups, the wish fulfillment card, meron kang wish na matutupad this time. Okay? Sabi ng spirits mo, when it comes to your choices, sa crossroads, meron kang nahihirapan ka mag-decide, di ba? Isama mo daw sa equation o sa pamimilian mo yung kaligayahan mo, yung contentment mo, yung magbibigay sa'yo ng satisfaction. Yan. So ngayon, dapat
sa pamimili, sa pag-recite, dapat bukal sa puso. At yun talaga yung gusto mo mangyari, yung magpapaligaya sa'yo, okay? With the two of cups here, telling you, dapat daw clear din ang communication. Pag-usapan ninyo, kung nahihirapan ka mamili, pag-usapan ninyo, have a clear communication. Tell them na, sorry, hindi ko gagawin yan kasi parang hindi ko feel parang hindi ako magiging maligaya dyan, hindi ako kontento dyan, hindi ako satisfied dyan, feeling ko hindi ako mag-grow dyan. So pag-usapan nyo, dapat malino daw ang communication, okay? With the two of swords and two of cups, sinasabi ng spirit guides mo, naka-aligned ka daw sa iyong higher self. Kung ano mang ginagawa mo sa lupa, yan ang balak na ipagawa sa iyo. So you're very, very aligned with your higher self, okay? Nakita ko rito, hangarin mo daw yung kaligayahan mo, your happiness, your contentment, your satisfaction, more than anything else. Kung hindi ka masaya dyan, huwag mong piliin yun. Kung hindi ka masaya dyan, napipilitan ka lang, huwag mong piliin yung bagay na yan. Huwag kang mag-give in, huwag kang sumang-ayon, huwag kang mag-settle for less. Find your satisfaction and makipag-usap ka na maayos para makuha mo yung good end ng negotiation or agreement. Okay? Negotiate, huwag kang mahiya, sabihin mo, kausapin mo. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan later, but bigyan mo na kita ng fortune cards. Una-una, you have bouquet, compliments from an admirer. Oh, meron daw admirer this time. Meron daw humahanga sa iyo. Congratulations. O may pagkilala from someone. Kung hindi man to romantic, pero meron daw pagkilala ka makukuha this time. Another message of thank card, celebration. Yes, celebration, fun, and enjoyment. Meron daw talagang victory this time. So, congratulations. Another message, you have whale, great worry over nothing. Oh, namumroblema ka daw sa mga bagay na wala naman. Sabi ko sa'yo, di ba, ipahinga mo isip mo, ipahinga mo katawan mo, ipagpasuggest mo na yan, and everything will go smoothly, okay? The abundant universe will provide. Kaya huwag ka na mag-worry sa mga bagay na hindi mo naman daw dapat ikaw worry pa. Another message of Lily, spiritual love. Oh, meron ka daw na mayapang kamag-anak na inaalala ka ngayon, na pinoprotektahan ka, ginagabayan ka. So, paglaanan mo sila ng kandila, pagtirikan mo, because they are protecting you. Okay? Congratulations. Ang outcome mo, pag-usapan natin to. But first, Capricorn, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot. Sasagutin natin yan at the end of this reading. Okay? Ang iyong outcome for the week, July 28 to August 3, you have the High Priestess. Oh, ngayon daw may sagot ka na. No? Kung dati litong-lito ka, marami ka pang dapat malaman. Ngayon, malalaman mo na yung sagot. Something hidden is coming into the surface at malalaman mo na parang, okay, kaya pala dinaanan ko yun, kaya pala nag-apply ako doon, hindi ako matanggap-tanggap kasi ganito. So, meron ka mga marirealize sa palang, buti pala, hindi ko nakuha yun. Lumalakas bigla ang ulan, Capricorn. Hopefully po naririnig nyo pa ako. And stay safe po kung maulan sa inyo at mabagyo. Hopefully po safe kayo. Okay, High Priestess, yes, answers will come to you. Sabi ng spirits mo, manalig ka lang sa kakayanan mo, manalig ka lang sa intuition mo na yung tamang decision mo ay yun ang tamang pupuntahan mo. Kung meron ka daw decision this time, Capricorn, sabi ng spirit guides mo, yan ang tamang decision. Okay? Yan ang tamang decision, yan ang tamang ruta. So, listen to your heart, listen to your intuition, dadalhin ka niya sa calmer and peaceful na ruta. Okay? Sabi ng spirit guides mo, manalig ka lang sa kakayanan mo. Si High Priestess, wala siyang bubong. Ibig sabihin, the sky is the limit. Maraming potential pa. Marami kang pwedeng gawin. Kaya huwag mong limitahan ang mundo mo sa kakarampot. Marami ka pang pwedeng puntahan. Meron ka pang option A, option B, option C, option D. Huwag mo daw limitahan sa dalawang bagay lang yung option mo. Okay? Para hindi ka nahihirapan. Okay? Explore more, and you can conquer that. The answers will come at lalong pagtitiwalaan mo ang sarili mo. You can do anything. You can do anything. Trust yourself. Okay? Ang High Priestess will be clarified by, nakita ko rin dito na parang you're closer to your spiritual realm, kaya mas makapanaginip ka pa na mas malinaw, o kaya yung mga messages from spirit guides mas madali mo makuha this time, okay? So listen to your dreams, evaluate your dreams, watch yung mga angel signs at alamin mo sa Google kung ano yung meaning ng angel signs na yan, okay? The High Priestess being clarified by the Six of Wands, yes. Magkatagumpay ka sa buhay, dire-diretso lang. So trust yourself. Maraming mga tao ang tutulong sa'yo, pero marami din tao ang naiinggit sa'yo o naghihintay na mag-fail ka. Kaya ngayon, focus on your goals. Pagkatiwalaan mo ang skills mo, magkatagumpay ka dito, okay? Dire-diretso ka lang. Trust yourself and everything will be fine. So Capricorn, that is your July 28 to August reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on that one question. Spirit guides, Holy Spirit, ibigating kay Capricorn ang sagot sa kanyang tanong habang lumalakas ang ulan sa labas. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper card because ang angel mo ay nasa tabi mo ngayon. Kina-clarify sa iyo ang question mo today, okay?
You have 1 and you have 2. Okay, Capricorn, open your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the 3 of Swords up in reverse. You have 5 of Pentacles upright. You have choose a new direction. And you have compromise. Okay, sabi ng Spirit Guides mo, Capricorn, yung question mo ay heartache lang ang dulot niyan. Hindi ka magiging maligaya dyan. Hindi ka maghihilom dyan. Nakita ko na parang mahirap ang daan patungo sa question mo at parang hindi ka mabibigyan ng kapanatagan sa puso mo. Okay, sabi ng Spirit Guides mo pa with the 5 of Pentacles here na parang napakahirap ng daan dyan. Ng parang parang sabi niya, imbes na gumaan ang mga bagay-bagay, lalo pa mahihirapan dyan sa question mo. No, sabi ng spirits mo, yan ba talaga ang gusto mo? Yan ba talaga ang inaakala mo magbibigay sa iyo ng kaginhawaan o magandang buhay? Pero dalawang cards na nagsabi na, yes, deeper pain or worry, a fear, or parang mga paghihirap ang nakita ko dito na parang imbes na maging maligaya ka, parang lalong bumibigat pa o lalong bumababa pa. With the 5 of Pentacles, kesa hintayin mo pa na gumaan ng mga pagkakataon o maghintay ka pa na may tumulong sa'yo o maghintay pa ng outcome for your question, sabi ng spirits mo, bumangon ka na, get away, walk away, piliin mo daw ang sarili mo. Iwanan mo na daw yung makapanakit ng mga bagay. Alam ko naghihintay ka from answers to your question, pero masyado ka na naghihintay, masyado ka nang nalugmok sa pagkakabaon dyan. Kailangan mo nang bumangon, kailangan mo nang umalis. Sabi ng angel mo, meron daw choose a new direction. Maghanap ka pa daw ng bagong direksyon na mas maganda, mas maayos. So hindi ka mahihirapan, yung may mga tao na kaakibat doon na makakatulong sa'yo, na mas maaluwan, yung hindi masakit, yung hindi masyadong mabigat, yung hindi masyadong mahirap. Okay? Choose a new direction para sa'yo. Tama na ang pag-i-stay mo dito. You need to move on. Okay? Sabi ng spirits mo, ng angel mo, compromise. Makipag-kompromiso ka, makipag-usap ka. Hindi pwedeng laging ikaw yung nasa luging posisyon. Hindi pwedeng ikaw yung, okay po, sige na, sige na. Kailangan ilaban mo daw yung bagay na alam mong for you, na deserve mo. Compromise, pag-usapan. Okay? Hindi pwedeng lagi ikaw yung talunan, ikaw lagi yung malungkot, ikaw lagi yung parang nasa luging posisyon. Get out of there. Kasi napakahirap nito at saka mapanakit na for you. And help is coming. Okay, help is coming. Pairalin mo yung strength mo, yung tibay na loob mo, yung advantages mo more than your weaknesses. Bumangon ka, iwanan mo na yung bagay na yan na nagpapabigat sa'yo. Okay? Sabi ng angel mo, napakalinaw, choose a new direction when it comes to your question. Okay? Capricorn, may mga madaling paraan para solusyonan ang problema mo at hindi itong mahirap na ruta, okay? That is your answer to your question. Hopefully po nakaresonate ka. This is also your July 28 to August 3 reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarate, comment down below and I'll be reading your messages. Ingat po sa bagyo, ingat po sa sama ng panahon. I love you, Capricorn. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.